Blood News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pa posible sa ngayon ang immediate repatriation ng mga Pilipinong nasa mga danger area sa Middle East. Sa isang press conference na pinangunahan ito ngayong Martes, sinabi ng Pangulo na batay sa pinakahuling datos hanggang Martes, umabot na sa 1,460 Filipino ang humiling ng repatriation. Pinakamarami ang mula sa Dubai na may 586, sinundan ng Israel na may 297, Abu Dhabi na may 270, Bahrain na may 231, Jordan na may 22 at Iran na may 10. Tiniyak naman ng pamahalaan ng patuloy na pagmomonitor sa sitwasyon habang inuuna ang kaligtasan ng mga overseas Filipino sa rehiyon. Pinayuhan din ito ang mga Pilipino sa mga apektadong lugar na manatili muna sa ligtas na lugar at makinig sa abiso ng mga tinutuluyang bansa. Nasamsam ng pulisya ang tinatayang 50.22 million pesos na halaga ng hinihinalang cocaine matapos matagpuan ang mga kahon na inanod sa baybay ng Sitio Bongbongin, Barangay Kanipaan, Rizal, Palawan noong isang linggo. Agad rumesponde ang mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, Palawan Police Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit matapos iulat ng isang residente ang kahina-hinalang pakete. Natuklasan ng 5 kahon at isang bukas na pakete na may markang stone na may kabuang timbang na 5.58 kilos. Ayon sa Philippine National Police o PNP, patunay ito ng patuloy na pagbabantay sa maritime borders laban sa pagpasok ng iligal na droga, habang isinasailalim sa laboratory examination ang mga narecover na ebidensya. Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nais niyang makakuha ng hiwa-hiwalay na affidavit mula sa 18 umano'y dating Marines na nagsabing naghatid sila ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Remulla, seryoso ang mga paratang kaya mahalagang malinaw ang personal na kaalaman ng bawat isa. Aniya hindi dapat pinagsama-sama sa iisang sinumpaang salaysay ang magkakaibang kwento. Itatakda ng Ombudsman ang petsa sa pagsusumite ng mga affidavit. Samantala, kinumpirma rin ni Remulla na nakipagpulong siya sa International Criminal Court o ICC at kay dating Senador Antonio Trillanes IV hinggil sa proteksyon ng mga testigo sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inamin ni Trillanes na nakipag-ugnayan siya sa ICC simula pa noong 2017 upang tumulong sa pagkalap ng testigo at ebidensya. Ngunit itinanggi ang anumang issue ng panunuho. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.